Dapat kumita na kayo ng 2,000, pero kumita lang kayo ng mga 700. Bakit? Nasayang sa transportation. So, review natin yung operations natin. Dapat efficient, dapat sakto. Kaya napakalaga na yung office system natin nakalatag, oriented yung mga tao, at ikaw din sinecheck natin. Okay, Gilipers, sa lahat ng mga may negosyo, mga entrepreneur, mga negosyante, mga business owner, huwag mo hayaan na magkaroon ka ng business financial leaks. So, ano ba yan? Ito yung mga kinita mo, pinagpaguran mo, tapos nasasayang lang, natatapon lang. Hindi natin napapansin, may mga leak ang negosyo mo. May mga maliliit na butas na kung saan yung kinita mo, unti-unti natatapon lang. Okay? Kaya dapat bilang isang business owner, lagi mo tong chinecheck. Tinitingnan mo. Kaya meron tayong tinatawag na rule of 1 hour. 1 hour a day, you just check your business. Saan napupunta ang kinikita ng negosyo mo. Okay? So, ano nga ba yung karaniwan na business leak or kung saan nasasayang yung ating kinikita? Okay? There are 4. Pag-usapan natin. Let's go, let's go. Okay, so, unang-una, ito po, ginawa ko ng hierarchy, no? Tingnan natin kung alin mas malaki sa atin na nasasayang. So first, high cost of marketing. Alam nyo, like ko sinasabi na dapat may marketing team ka, dapat may marketing strategy tayo. Kailangan ginagastosan natin marketing natin. Di ba like ko yung sinasabi? Pero baka you are spending too much. Okay? According to study, ang marketing budget po natin sa lahat ng mga startup, mas malaki dapat kasi ang gastos natin dyan, mga 10 to 12%. Pero kung matagal ka na, meron ka ng brand, steady ng company mo, known ka na, at least mga 8% na lang. Okay? So, try to review ilang percentage ng iyong income ang napupunta sa marketing. Baka you are spending too much on your ads. Walang masama sa ads. Kami nga magpapa-ads na po eh. Alam nyo ba kami, for how many years sa IMG Rockstar community namin po, hindi po ako nag-a-ads. So, more on organic marketing. Kaya sa atin, i-mix natin. Okay lang may ads tayo, pero kailangan nagbi-build ka din ng community mo. Kailangan meron din nang gagaling sa organic marketing natin. Yan mismo sa mga followers mo. Kaya you have to build your brand, you have to build your community. Mahalaga po yun. Ang trabaho ng marketing mo also, sama mo ng community manager, siya nagmamanage sa lahat ng mga inquiries mo na nako-convert into solid follower talaga. Okay? And second, baka we are spending too much sa mga influencers natin. Baka laki ng bayad natin, meron ka 10 influencers, yung kinikita mo, 80% napupunta na sa kanila. Hindi masama magkaroon ng influencer. Pero kailangan alam din natin na i-limit hanggang saan lang ba, hanggang magkano lang tayo. Okay? Or maybe sumosobra tayo sa admin, sumosobra tayo sa marketing people natin. So alam nyo, meron akong kinotes, mag-asawa sila. Sobrang laki ng gross nila, ng sales nila. Pero natitira sa kanila, mga 10% na lang. Saan pupunta? We analyze, kinausap ko sila ng 2 hours. So we found out na most of the income ng company napupunta lang sa high cost of marketing. Okay? So review natin ang marketing natin sa lahat ng mga negosyante. Okay? It should not be exceeding the maximum, for me, 20%. Okay? Alright? So, second, na baka nasasayang yung kinikita natin is, ito, yung number 2 is inefficient procedure or inefficient process ng ating mga transaksyon everyday sa negosyo natin. Baka mamaya wala tayong system. Kaya nag-deliver ka ng food, okay? Nag-deliver ka doon sa kliyente mo, 3 balik ka kasi hindi mo chinek, hindi na check. Meron palang kulang. So, paulit-ulit ang transaksyon, pabalik-balik. And that's another expenses. Dapat kumita na kayo ng 2,000, pero kumita lang kayo ng mga 700. Bakit? Nasayang sa transportation. So, review natin yung operations natin. Dapat efficient, dapat sakto. Kaya napakalaga na yung office system natin nakalatag, oriented yung mga tao, at ikaw din sinecheck natin. Okay? So, third, ito po, baka nasasayang ang ating kinikita. Too much loan. Baka sobrang dami po natin na mga loan sa business natin. Diba? So, yung kinikita mo, yung 100% di na pupunta sa'yo, 70% pinababayad lang natin ng loan. Tingnan din natin. Baka pwede namang hindi mag-loan muna. Alright? So, try to review. Yung existing loan nyo, walang tayong magawa dyan. I-review natin.
Kailangan po, per loan, may equivalent income sa atin. Kaya reviewin natin, nag-loan ka sa bank, nag-loan ka sa ganito, kailangan may corresponding income yan. At huwag na munang dagdagan. Alright? And last na baka nasasayang yung ating income, we are keeping employees. Not because they are effective, not because they are efficient, or not because we need them, kasi gusto mo lang i-keep. Okay? Kasi Doc, kamag-anak ko siya eh. Kasi Doc, pinsan ko. Kasi kaibigan ko. Kasi mabait. Okay, so reviewin natin, di ba? Right person, dapat nasa right seat. You have the right person, nasa right seat. Hindi ibig sabihin, hindi kailangan mabait. Ang kailangan right person, meron siyang skill na kailangan sa posisyon na yan. Okay? So, pag wala siyang skill para dyan sa posisyon na yon, out. Hindi naman natin tinutuldukan ang future ng tao na yan. Kundi merong ibang may ibang larangan para sa kanya, baka hindi siya para talaga sa kumpanya natin, okay? Pag hindi siya kailangan sa business natin, magpaalamanan tayo, okay? May iba namang naghihintay na future o may ibang naghihintay na company para sa kanya. Alright? Para masaya siya, ikaw din, hindi nasasayang yung income ng business mo, okay? So, deliver sa lahat ng mga business owner, review how you spend your income, okay? Let's go! Let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.